So tignan po natin yung isang illustrative case natin. How do we integrate gender perspective in COVID-19 key intervention? These are very, very important consideration. No? Katulad po ng ating programa no, doon sa Bayanihan to Heal as one, no? Tingnan po natin ano nga ba yung nung ginawa po natin yung Bayanihan to Heal as one, no, yung ating programa. Kasi ngayon may clamor talaga, no? Kasi Bayanihan 1, Bayanihan 2, Bayanihan 3. Isa sa magandang lumabas sa Bayanihan ay yung tawag na to, lalong-lalo na sa permits and processing pagdating sa mga digital access, no, nilip muna yan kasi kailangan i-accelerate, no. So kaya mas yung maraming mga nag-improve na mga satellite, no, na mga signal, mobile signal, no. So kasi isa yan sa mga hinahanap, no, kasi grabe intense yung pagkuha ng mga permit sa atin, ano. So but at the same time, no, mayroon din siya mga situation, no, na may mga nakaapekto sa ating social and cultural influences, no? Kasi binigyan ba siya ng consideration nung pinag-aralan yung pag-implement ng batas, no? Paano na-implement, natignan yung gender differentiated, no? Na tinitignan sa policy development, no? Nung ginawa ba natin yung batas na to, yung polisiya na to, no? Ginamitan ba natin ng gender lens? Yun yung isa, no? And this gender lens, no, ina-apply natin, may national government policy tayo, no? Tapos may local government policy tayo, minsan may barangay level policy pa tayo, no? So paano natin nako-consider ito, no, yung application ng batas na to, no? So tinitingnan din po natin, ano, kapag may mga ganito, kung may mga sexist aggregated data tayo, no, ilang porsyento yung confirmed cases, ilan ng babae, ilan ng lalaki, sa first 6 months, no, tapos sa second half, no, so lumalabas dito, ay ito palang grupo na lumalabas, 60 to 69 years old, no, sumunod ay 50 to 59 years old. So it will help you, no, identify programs na, nako, ito pala yung age-specific group na kailangan namin, at dito sa age-specific group, lumalabas dito, no, mas marami palang mga lalaki. So gagawa ko ng isang programa na ganito, no, ang context sa lalaki, at ganito naman ang context sa mga babae. Okay? So these are again very important. Pero kung wala yung data na to, generic program na naman tayo, no? Blanket program na naman tayo. Blanket solution na naman tayo. Ang problema, ang mga tao naman hindi iba-iba, no? Kaya napaka-importante, napaka-context specific tayo, no? Kung gusto talaga nating ma-ensure na ang mga tao ay nagko-comply sa minimum health guidelines. Okay. Dito po, no, sa pagbibigay ng ayuda, ano po yung nakikita nating mga gender issue and concern, ano? Paano kaya sige, yung ayuda 1, ano? Paano yung mga nung nabigyan mo ng ayuda 1, nung ayuda 2 namatay, no? Dahil sa COVID pandemic, pero sila pa rin ang nakapangalan. O kaya, no, paano yung usapin ng mga yung mga live-in partners, no? May mga ganyan din, no? Live-in relationship sila. Tapos yung partner nila ay may sakit, no? Kuhaan ng ayuda. O anong gagawin natin? Ano? So again, no, kung ikaw ay kasal, edi magpapakita ka, di okay 'yun, ano. Pero paano pag live-in, no? Ang reality natin may mga live-in din. At sila yung mga nakapangalan dito. O kaya may sakit, no? Ano yung mga natin, mitigating strategies natin, no? So merong isang beses na I think merong isang barangay na inilagay nila sa mga babae lahat ng SAP, no? Kasi nga sabi nila, no, nagagamit daw sa pamilya, no? Again, paano ba natin na-improve yung decision making at the household level pagdating sa mga ganitong usapin, okay? So yan, maganda rin kung ito, maganda po yung sa Muntinlupa City, they can even segregate further, no, yung kanilang PWD, no, by communication, emotional, autism, intellectual, no. Kaya mas makikita mo, dito pala sa amin, marami pala yung sa may mga blind, kaya pwede ako mag-partner, no, sa mga programs and services which would provide help sa mga blind or sa mga deaf, no. So kung ganito pa disaggregated further, no, mas maganda, no. Pero sana nakikita pa rin ilan ang babae, ilan ang lalaki. Okay? So but this is a very good thing so that we can provide bukod sa gender, siya ay friendly, no,
friendly. So, pwede ako mag-create ng digital assistive technology para sa aking mga persons with disability so that they can actively become part of our development. Development partners pa rin siya. Okay? So again, as I mentioned, you surface the situation, you gather the data, pero ang end of the day, ano yung impact na to, no? May mga gender-related inequalities ba na nare-reinforce o nagiging problema? How are they strategically reflected in your design? Lalo na pag year 2, no? Magre-recalibrate ako ng design ko, paano ko ilalagay ito. Very important, no? Yung findings in your gender analysis, dapat na-incorporate talaga siya, no? Kung kayo ay gumagamit ng Harmonized Gender and Development Guidelines, makikita nyo yan, mapag-aaralan nyo yan, lalong-lalo na sa project implementation and management, monitoring and evaluation. Okay, so tignan po natin ito, no? Nalala natin ito, yung mga hard lockdowns natin, yung mga pagbibigay ng ayuda natin, paano yung programa natin sa mga nawalan ng trabaho, no? Kung sila ay halimbawa ay nagkakaroon ng issue pagdating sa non-compliance, sumalabas ng bahay, kasi syempre enough nga ba talaga, no, yung SAP hindi naman talaga enough, hindi pa pwedeng, iba-iba, no? May mga local government yun sa kakatuwa, ang binibigay ay gulay, no? May mga iba naman ay delata, no? Paano ko magiging healthy sa delata, no? So again, no, very important, no? Paano natin tinitignan ano ba yung issue na non-compliance sa babae at sa lalaki? What will make them comply, no? Kung babae ka, kung lalaki, paano kapag pregnant women ka? Paano pag older person ka? Paano pag mga bata kang umalis sa bahay mo, no? May mga ganyan na tinutubos ng mga magulang nila sa barangay, no? Paano kung ikaw ay lumabas kasi ang may ID lang ay yung asawa mo pero kailangan mong lumabas sa pagkain o pagbili ng gamot, no? So those are very important. Sabi nga ni ng dating PNP natin, no? Deputy Chief, paano daw kapag yung mga violators na yon ay asymptomatic, no? So nagkaroon din ng exposure yung mga police at the same time, no? Nagkaroon din ng exposure yung mga taong lumalapit sa kanila. Okay? So as I mentioned, ano yung effect ng violation apprehension sa babae, sa lalaki, sa pregnant women, sa youth, sa older person? Ano ba yung condition na apprehension facility, no? Paano kapag mga trans women, katulad ng pinag-usapan natin kanina, no? Ang trans women, saan mo ilalagay, no? Ang trans men, saan mo ilalagay, ano? So paano kapag may health risk pag pregnant, ano? O kaya may comorbidities. So minsan iniisip natin, yung mga pag-employ ba natin ng ating batas, are these really helpful or are these really problematic, no? Halimbawa, no, yung mga initial na mga batas natin na naging problematic dati, yung paglalagay ng barrier sa likod ng motor, yung paglalagay ng seat, no, child seat ba yan, no, hanggang 12 years old ba doon sa kotse. So again, may mga ganun tayo, no, kaya very very important. By the way, ito pong manning, ito ay dapat ay palitan natin ng other people managing or the quarantine control, no? So we have to use gender fair language and images. Okay? So ito napakita ko na to kanina, no? So ito ay sa Luzon, yung mga 25-year-old women, no? Minsan mga nanay pa itong ng online sexual exploitation of children. Okay? So within the context of your city, barangay, ano yung pwedeng maging course of action mo to address gender-based violence and the effects of the pandemic? Paano yung inyong mga targeted beneficiary? So when we take into account yung assessing the vulnerability and adaptive capacity ng crisis, paano nga ba yung ginagawa ng mga tao to take care of the family, to participate in community activities, what assets can they have, no, when they are being affected by a disaster, what can they use to adapt to COVID-19, prepare in case of surge, no, sa infection rate, what capacities, no,
how do we deal with health emergencies, no? Paano natin ito tinitignan with a gender lens, no? So yung COVID-19 vaccination natin, ito yung isa sa pinapatupad natin ngayon, nasa booster na tayo. May booster pero marami pa rin mga population yung hindi hindi na mababaccinate. Maganda tignan yung gender analysis, ano yung dahilan ng babae at lalaki bakit ayaw nila magpa-vaccinate, ano. Ang mga LGBT, for example, these are also very important, no? Labor, sexual orientation, gender identities, and expression and intersectionalities, ano. Again, these are very, very important, no, sa mga older person, no, mas madalas, no, sila yung parang may mga hindering, no, and it comes with culture, with mindset, no. So sabi nga po, no, yung isang COVID-19 infection sa isang pag-aaral, critical siya, no, doon sa women with ovary syndrome. So kapag may ovarian problem ka, polycystic, no, mas malaki din yung possibility ng COVID-19 infection. So what better way to inform the public, no, lalo na sa mga babae, na kailangan talaga natin taasan yung ating yung resistance, no, yung sa COVID-19 by vaccination, kasi mas delikado pala, no, lalong-lalo na yung may mga polycystic syndrome. Okay? So ano yung sinasabi po, no, ng global community for government to tackle the gender impact of COVID-19? We have to disaggregate data, no? Yung test, yung cases, yung hospitalization, yung mga namamatay by sex and by age, no? So we can come up with a more appropriate program. So we can also use the current future data collection, no, to deepen the knowledge base. So ngayon po, no, wala po ako nakikita na sex aggregated data. Although kung tutusin, kayang-kaya naman nalagyan ng sex aggregated data ito. So how can we invest in the ability of national statistics to collect, disaggregate, and analyze data, no? Kailangan din yan, Ngayon, with the Mandanas ruling, mas lalaki pa po yung mga programa na gagawin ng local government unit. So hopefully, we can really capacitate yung ating mga planners, developers, designers, no, to invest in better data, no, and in order to put that data into work, no, yung gender data na to. So pag nag-God plan and budget tayo, remember that's just minimum of 5% to influence the rest of the 95% to make it gender responsive.